Hey guys! Welcome back again to my channel. So for this video, pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo kung paano mapapasa inyo ang pangarap mong Samsung Galaxy smartphone. Kung ikaw ay walang credit card, nothing to worry kasi hindi mo kailangan yan dito. Kung ikaw ay merong cash pero ayaw mong paglaanan ang mga smartphone dahil syempre, possible meron kang babayaran, pwede mo nang unahin yung babayaran mo dahil sa program na to ng Samsung. At ang malupit pa doon, hindi mo dito kailangan ng malaking halaga or minsan wala ka pang ilalabas para mapasa inyo ang Samsung Galaxy smartphone na inyong pangarap. Paano ito? Let's go! Nasubukan mo na bang mag-ikot-ikot sa mga cyber zone ng mga malls or sa mga tindahan ng mga gadgets at napansin nyo tong Samsung Finance Plus powered by Union Bank? Yan o. Kung nakita nyo yan guys, ayan yung tinutukoy ko na program ng Samsung sa Philippine market. So, hindi lang yun kung mapapansin niyo hindi lang dyan makikita sa mga Samsung stores. Even dun sa mga multi-brands or sa mga partner dealers ng Samsung, makikita nyo rin po yan. Ayun, available din po kayo dyan mag-purchase or mag-apply ng financing na yan ng Samsung. O, di ba? Kahit saan kayo pumunta sa buong Philippines, applicable po yan. So, hanapin nyo lang po yan or magtanong lang kayo sa mga Samsung representative or Samsung promoters. Or kung wala kang time pumunta sa mall, ayan, try mo i-search sa mga social media platform ang Samsung Finance Plus. At makikita ninyo dyan, ang daming post ng mga Samsung representative or even minsan mga customers pa mismo yung nagpo-post dyan. Ayan siya, oh. So, kung makikita ninyo dyan sa caption, nagdala lang siya ng one valid ID or minsan wala pa nga down payment. Tapos, napasa kanya na yung pangarap niya na Galaxy smartphone. At ang malupit pa doon, kung titignan ninyong maigi, up to 24 months pa ang sinasabi dito. Zero interest, zero down payment, and so on. At ito ang pinakamalupit na talagang nagulat ako, di ba? So, imagine guys, yung pangarap mong Fold series na smartphone, pwede na mapasa iyo using the program na ito ng Samsung. So, ayan sobrang dami nang na-approve nito. Kaya naman, guys, wag na natin patagalin pa. Alamin natin, ano nga ba ang meron sa Samsung Finance Plus? At the same time, paano nga ba ang process nito? Alamin muna natin, ano nga ba ang Samsung Finance Plus? So, basically, ito nga yung sinabi ko kanina sa intro. Ito lang naman yung program ng Samsung na if ever gusto mo mag-installment ng mga Galaxy smartphone niya pero wala kang credit card or something like may paglalaanan ka ng cash mo, so ayaw mo magbagsak ng isang bagsakan ng pera, so pwede mo ngayon i-installment yung pinaka-device nang hindi ka nag-worry dun sa monthly mo. Paano hindi ka nag-worry? Kasi ang pinagmamalaki ng Samsung dito, compared with other microfinancing platform, nag-o-offer siya dito ng 0% interest sa device na niloan mo. At ang malupit pa doon, 0% processing fee. And ang pinakamalupit pa doon, guys, pwede ka ditong ma-zero down payment. Yes, you heard it right. Kung maganda ang credit scoring mo, pwede mong mauwi ang unit nang wala kang dina-down. Alam ko, nanlaki ang inyong tenga nung narinig niyo na zero interest. This is not a joke, guys. Bibigyan ko kayo ng sample computation. Like for example, ang gusto ninyo na unit ng Samsung, this Galaxy A55 5G. Ang SRP niya, as of the moment, is 24,990. So, na-approve ka for 12 months. So, ang gagawin lang dito is just simply divide for 12, yung 24,990. So, ang monthly mo ay 2,082.5 per month. So, pag minultiply mo yan by 12, wala pong nadagdag dyan ni pisong duling. Uunahan ko na kayo. Baka isipin ninyo, meron to yung tinatawag na processing fee. Well, guys, hindi po yun kasama dahil 100%, 0% interest po ang Samsung Finance Plus. Wala pong madadagdag na processing fee. Baka isipin nyo, kagaya rin to ng ibang financing. Merong insurance na kasama. Wala rin pong ganon. Again, kung magkano po yung SRP ng unit na binili ninyo, just simply divide kung ilang months po kayo na-approve at yun lang po ang babayaran ninyo monthly. Ano-ano naman ang mga tenors na available for the Samsung Finance Plus? Well, for the flagship devices, pwede kang ma-approve it's either 12 months, 18, or 24 months. Yes, tama po yun. Up to 24 months, zero interest po ang ino-offer ng Samsung Finance Plus, especially dun sa mga ultra flagship ng device ng Samsung. For the non-flagship devices naman, pwede kang ma-approve for 6,
and up to 9 months naman po. Ngayon, saan ka nga ba pwede mag-apply ng Samsung Finance Plus? Kung may mall na malapit sa inyo, try nyo pupuntahan at magtanong po kayo sa mga Samsung participating stores across the Philippines. Huwag lang po kayong umabot sa West Philippine Sea kasi wala pa po doon. Ano-ano naman ang mga eligibility, requirements, and qualifications if ever na mag-a-apply ikaw ng Samsung Finance Plus? Paano natin malalaman na eligible ka to apply for the Samsung Finance Plus? Una, at least 21 to 70 years old at the time of application ang iyong edad. Pangalawa, dapat meron kang active email address. Pangatlo, dapat meron kang active mobile number. At pang-apat, dapat ikaw ay may valid government-issued ID. Ano naman ang requirements if mag-a-apply ka na ng device loan via Samsung Finance Plus? Napakasimple lang po. Just present a one valid government-issued ID para ikaw po ay makapag-apply sa Samsung Finance Plus loan. Ngayon naman, alamin natin ano-ano nga ba ang mga valid IDs na tinatanggap if ever na mag-a-apply ka. By the way guys, merong 4 lang po na tinatanggap na government-issued valid ID if ever na mag-a-apply na po kayo ng device loan through Samsung Finance Plus. Ano-ano ito? Number 1 is the driver's license. Yan po ay may chance of approval if ever na yan po ang inyong ipipresent. Pangalawa is the Unified Multipurpose ID or yung tinatawag na UMID. At pangatlo ay passport with signature po dapat. At pang-apat is the PhilSys or yung tinatawag na National ID. By the way, yung 4 na po yan, ang tinatanggap lang dyan is yung official ID po. So if ever na ang hawak nyo lang po ay yung temporary or something like printed or photocopy, hindi po yun pwedeng gamitin. Dapat official po na ID dun sa 4 na nabanggit. May minimum income ba na kailangan para ma-qualify ka pag nag-apply ng Samsung Finance Plus loan? Yes, meron po. So, ang kailangan na income is at least 180,000 annual gross income po yan. So, it means that at least dapat kumikita kayo ng 180,000 pataas sa isang taon, sa buong taon na po yung nakita, or 15,000 per month. So, ang maganda naman kasi dito, if ever na may mga extra income ka pa, so pwede mong i-declare yun. Siyempre, pag ganun, mas mataas yung chance of your approval. Kailangan ba matagal ka na sa yung pinapasukan na trabaho para ma-qualify for Samsung Finance Plus loan? Well, another good news guys, dahil wala pong kinalaman yung tagal ninyo sa work if mag-a-apply kayo dito. So, kung kakaumpisa mo pa lang sa trabaho ngayong araw, or even kahapon ka lang nag-umpisa, pwede na po kaagad kayo mag-apply dito sa Samsung Finance Plus. Ano pang inaantay mo? Yung pangarap mong smartphone, subukan mo nang kunin ngayon through Samsung Finance Plus. Kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay eligible, at the same time, meron ka ng mga nabanggit na requirements, and alam mo sa sarili mo na qualified ka, ano pang inaantay mo? Pumunta ka na sa pinakamalapit na Samsung participating stores at magpa-assist po kayo sa mga Samsung staff regarding Samsung Finance Plus. Once na in-assist na kayo ng Samsung staff or ng Samsung promoter, hihingiin lang po sa inyo yung mga basic information. Well, pwede rin naman kayo yung mag-input dun sa mismong tablet regarding sa mga information na kailangan sa system, or sila rin po pwede rin mag-input. So, i-double check nyo na rin po maigi yung information niyo para mas mabilis po ang inyong approval. Right after that, yung pinresent nyo po na valid ID, ay i-upload din po yan dun sa system. Right after ma-upload yung valid ID, ang next naman po na gagawin ay yung selfie naman. So right after that, pag nagawa na po yan, aantayin nyo lang po ma-verify yung information ninyo. And mag-aantay lang po kayo ng ilang minuto. And ayan, makaka-receive na po kayo kaagad ng notification if kayo po ay na-approve sa Samsung Finance Plus. At kapag kayo nga po ay na-approve na, ang next naman na gagawin ay isi-set up yung bagong Samsung Galaxy device ninyo. So, yung smartphone na pinurchase ninyo ay magkakaroon po ng application ng Samsung Finance Plus. So, basically, yung pinaka-purpose ng app ay para doon nyo po makikita yung mga information regarding your payment. Kung kailan po yung due date, magkano po ang inyong monthly, and at the same time, doon nyo na rin po gagawin yung pagbabayad. All-in-one po, nandun na lahat sa application na yon yung mga kailangan ninyo right after ninyo po ma-purchase yung Samsung Galaxy smartphone through Samsung Finance Plus. Less hassle na rin syempre ang pagpabayad sa inyong monthly,
dahil marami po ang merchant na partner ni Samsung Finance Plus. I-select nyo lang po dyan sa application ninyo dyan sa phone kung ano po yung gusto nyong method of payment. By the way, yan po sa screen yung mga partner na payment method ng Samsung Finance Plus sa Philippine market. And that's it guys. Thank you so much for watching my review regarding the Samsung Finance Plus. I hope nakatulong ako sa inyo. If ever may mga questions po kayo, suggestions, wag po kayo mahiya. Just comment down below. Thank you!